Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabihan ni Chen Fan si Miss Shueidai na sumunod sa kanya, at iyon na nga ang ginawa nito. Napasabi sa kanyang isip na ito ay ang unang adventure na gagawin niya sa buong buhay niya, malalampasan niya raw ba ito? Ngunit pagbaba nila ay tuluyan ang nagbago ang kanyang nararamdaman. Ang aura daw na iniimit ng mga halaman dito ay napaka-amazing, ang kanyang katawan ay nagiging kalmado at nakakaramdam ng comfort. Ngunit nabigla siya nang biglang bumungad sa harap niya ang Dragon Spirit ng Qinglong Formation. Oh my God, ano ito talaga, raw bang mayroong dragon dito? Sinabi ni Chen Fan na ito ay spirit ng isang Blue Dragon, isang prototype hindi tunay na dragon, ngunit ito pa rin daw ay higit na mas malakas kumpara sa spirit na sumanib sa katawan ni Miss Shueidai. Unfortunately, kailangan niya raw itong gamitin upang lumikha ng isang magic weapon, mas maigi na raw ito kaysa sa pumunta siya doon sa Japan nang hindi handa. Pumasok sila sa loob kung saan sumalubong si Tongshan, kung saan makikita rin ang larawan ni Qiyong na nakadikit sa dingding. Nagtanong si Miss Shueidai kung ito ba ay isang master, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na itong mag-alala patungkol dito, hindi niya na ito kailangang malaman pa. Inutusan niya si Tongshan na dalhin si Miss Shueidai sa kanyang silid, mayroon pa siyang gagawin, wag muna nila siyang gambalain na agad namang sinunod ni Tongshan. Umupo si Chen Fan sa harap ng larawan ni Qiyong, ito raw ay magiging great achievement. Naglabas ng mga items at idinagdag na once na nagawa niya na ang peel, ito na ay ang magiging kauna-unahang high-level peel na nagawa niya gamit ang Qinglong Formation, at sinimulan niya ng i-refine ang mga resources, at makalipas ang ilang sandali, nakagawa na siya ng mga peel. Ang peel daw na ito ay mag-i-improve sa kanyang cultivation sa pagkakataong ito, maaari niya nang maabot ang middle stage ng Tongshan Realm. Makalipas ang ilang araw sa labas ay napatanong si Miss Shueidai kung kailan pa raw ba matatapos si Master Chen sa kanyang cultivation. Bored na raw siya rito since walang TV rito o kaya naman computer na nakalagay sa kanyang silid. Ganun pa man, ang aura daw ng lugar na ito ay napaka-comfortable, kaya ayos lang kahit na manatili pa siya rito ng ilang araw. Nang biglang lumabas si Chen Fan, nagtanong kung siya ba ang iniisip nito. Mr. Chen, patanong na sigaw ni Miss Shueidai nang makitang iba na ang anyo ng ating bida, at idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na ngayon ay mayroon na siyang mas maiging control sa kanyang Qing Emperor body. Napakadali niya na lang daw ngayong madudurog ang mga insekto na mga ngahas na humamon sa kanya, at lumipad na sila patungong Japan. Pagdating nila sa airport ay sumakay agad sila sa isang taxi, at huminto sa isang partikular na lugar. Makalipas ang ilang sandali ay nagtanong si Miss Shueidai kung kailangan pa raw ba nilang maghanap ng hotel, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na kailangan dahil malamang parating na ngayon ang taong hinihintay nila, na siya namang ipinagtaka ni Miss Shueidai, napatanong kung sino. Maya-maya pa ay mayroong itim na kotseng dumating, huminto sa harap nila at bumaba ang ilang mga lalaking nakasuot ng Amerikanang itim. Sister, sambit ng isa kay Miss Shueidai, bakit hindi raw nito sinabihan ang kanilang family na dumating na raw pala ito. Tinawag itong Kung Fu ni Miss Shueidai at nagtanong kung ano ang ginagawa nito rito. Good sister, tugon ni Kung Fu, iniisip daw ba talaga nitong ito ay ang head ng kanilang family? Inutusan daw siya ng kanilang grandpa na dalhin ito pa uwi, kaya maging good girl daw ito at sumama sa kanya ng matiwasay. Sinubukang pumalag ni Miss Shueidai, ngunit naglabas lang ng dila si Kung Fu at nagsabing ito ay nakagawa ng grave mistake, kaya kung hindi ito sasama sa kanya ng maayos kakalagkarin niya ito pa uwi. Hasambit ni Chen Fan, nagtanong sa wikang Hapon kung naghahanap ba ito ng kamatayan, sabay sampal kay Kung Fu, agad na bumulagta sa kalsada. Nagulantang ang kanyang mga kasamahan, nagulat naman dito si Miss Shueidai, nagtanong kung nakakapagsalita ba ng Nihongo si Master Chen. Ngunit sumagot lang ang ating bida na para sa isang cultivator, ang pagsasalita ng iba't ibang lengguwahe ay isa lamang napakasimpleng bagay. Ano, sambit ni Chen Fan sabay harap sa mga kasamahan ni Kung Fu, binabalak siyang talunin ng Shueidai family gamit lang ang maliit na grupo ng mga insekto na ito. Nagpakawala ng ilang slash na siyang nag-slice sa mga ito na para bang mga tofu. Ano, sambit ni Miss Shueidai sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba ito natatakot sa consequences ng kanyang actions? Ngunit nagcast lang ng fire magic si Chen Fan at binigyan ng libreng cremation ang mga Japanese men in black.
Sinabi niya kay Miss Shueday na kung ito ay pinaghahanap na ngayon ng Shueday family, tiyak na kung sino man ang naglagay ng spirit sa katawan nito ay alam na ngayon kung ano ang ginawa niya. Well, oras na raw upang i-meet nila ang family nito. Aalamin nila kung sino ang naglagay ng evil spirit sa katawan ni Miss Shueday sa pamamagitan ng pagtanong sa kanyang grandfather. Humakbang patungo sa itim na kotse, let's go, sambit niya. Sumakay sila sa kotse, si Miss Shueday ang nagmaneho, at sinabi ni Chen Fan na magiging ayos lang daw sila hanggat hindi makialam ang mga American military na nakastation dito sa Japan. Lumipat ang eksena sa loob ng isang establishment kung saan makikitang nagtitipon ang ilang mga masters. Pumasok ang isang lalaki at nagsabing kakarating lang ni Kung Fu, binabalak daw nitong hulihin ang Tridor. Sinabi ng grandpa ni Miss Shueday na si Shueday Chenzian na si Kung Fu ay great. Sabihan daw nito ang taong iyon na dalhin dito ng buhay si Zhao Shueday. Huwag kayong mag-rush, dagdag naman ng master ni Hishang na si Beiting Chuan, huwag daw nilang kalimutang mayroon itong kasamang mayroong sapat na lakas upang paksain ang spirit na nasa loob ng katawan ni Miss Shueday. Nagtanong naman ang lalaki kung posible ba talagang mayroong isang powerful na pumuprotekte kay Miss Shueday. Napatanong si Grandpa Chanxian kung ito ba ay mayroong kinalaman kay Lord Haoho. Well, wala raw silang anumang magagawa hanggat hindi pa nakakabalik si Kung Fu. Hasambit naman ni Beiting Chuan sa kanyang isip, sino raw ba itong taong ito na mayroong kakayahang paksain ang spirit na nakatago sa loob ng katawan ni Miss Shueday, na underestimate niya raw ba ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Nang biglang may narinig silang ingay mula sa labas, hindi ko alam kung ano ito, siguro nag-full break si Miss Shueday o kaya naman mayroong mga guard sa labas at gumamit ng skill si Chen Fan upang i-dispatch ang mga ito. Natuon ang atensyon ng lahat sa labas, napatanong kung ano ang tunog na iyon, ano ang nangyayari. Sir, sambit ng lalaki, mayroong paparating. Hasigaw ng isa, at sino naman daw ba kaya ang pangahas na ito? Sumagot ang isa na ito raw ay si Miss Shueday kasama ang isang lalaki. Napatanong naman ang grandpa ni Miss Shueday kung papaano ito naging posible. Tumayo si Beiting Chuan, humakbang palabas, hamukhang mayroon dong ng ahas na mag-challenge sa kanya. Hasigaw ng iba kung sino man daw ito, malamang ito raw ay walang kaalam-alam sa kapangyarihan ni Master Beiting Chuan at ng kanyang mga disciples, at sinabihan naman ni Grandpa Chanxian ang isang babae na sumunod sila sa mga ito. Sinalubong sina Chen Fan ng napakaraming mga disciples ni Beiting Chuan. Chen Fan pag-aalala ni Miss Shueday, ngunit nagdash lang si Chen Fan at nagsabing sumunod ito sa kanya. Bumunot ng katana ang mga disciples habang nagcast naman ng Thao Sword si Chen Fan, nag-slash at tumama sa first line ng horde na siyang naging dahilan upang mahiwalay sa dalawang bahagi ang kanilang katawan. Walang magawa ang iba kundi ang mapasigaw na lang habang paparating ang slash. Fire, sigaw ng iba at agad na nagpaulan ng bala ang ilang mga disciples. Look out, sambit ni Miss Shueday sabay cover, ngunit hindi makapaniwala ang lahat nang makitang sinalulang ni Chen Fan ang mga bala gamit ang chi condensation. Ano, sambit ni Miss Shueday, paano ito naging posible? Ano, si Chen Fan ba ay isang uri ng god? Nagtanong si Chen Fan sa mga tulalang disciples ni Beiting Chuan kung ito na ba ang limit ng kanilang power. Agad na nagsitakbuhan ang mga ito, humingi ng tulong sa kanilang master. O, sambit ni Beiting Chuan, so ito raw pala ang nang-ahas na mag-challenge sa kanya. Makikita ang tambak ng bangkay. Idinagdag ni Beiting Chuan na bilang isang top-class master hindi raw posibleng labanan niya ang taong hindi armado. Nasaan daw ba ang sandata nito? Master, sigaw ng isa, patayin niya na raw ang taong ito. Idinagdag ng isa na ito ay nakipagsabuatan sa Tridor na si Zhao Shueday, durugan niya raw ito at huwag mag-iiwan ng bakas. Hamahinang sambit ng ating bida, siya raw ay si Chen Baixuan. Ang lakas naman daw ng loob ng mga insektong ito na magsalita ng ganito sa harap niya, nagpakawala ng isang Thao art na agad namang dineflect ni Beiting Chuan gamit ang kanyang espada. Nagpatuloy sa pagpapakawala si Chen Fan at nagpatuloy din naman sa pag-deflect si Beiting Chuan sa pamamagitan ng sunod-sunod na slash, na siyang naging dahilan upang maghiyawan ang kanyang mga disciples. Amazing, sigaw nila, ang kanilang master daw ay ang greatest kendo master ng bansa. Hasambit ni Beiting Chuan sa kanyang isip na gawa niya wrong mag-cut through mula sa mga atake ni Chen Fan, ngunit ang impact ay medyo nagpaoga sa kanyang mga kamay. Moreover, gumagamit ito ng wind blade mula sa safe distance, ngunit ganito na ang impact nito. Ano pa raw ba kaya ang mangyayari kung mag-e-engage sila sa close combat?
Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip na gawa nitong i-withstand ang kanyang wind blade. In terms of cultivation ito raw ay comparable sa isang cultivator na naabot na ang middle stage period. So ikaw ang sinasabing Baiting Chuan, sambit ni Chen Fan. Oo, ako nga, tugon ni Baiting Chuan, ngunit sir, sino raw ba ito? Sumagot si Chen Fan na hindi ito qualified na malaman ang kanyang pangalan na siya namang nagpainis sa mga disciples ni Baiting Chuan. Hasigaw nila ang kid daw na ito ay naghahanap ng kamatayan, ang pangahas naman daw nitong magsalita sa ganitong paraan sa harap ng kanilang master. Ngunit nagcast lang ng isang skill si Chen Fan at nagsabing kapag ka nagawa nitong i-resist ang atake niyang ito sasabihin niya kung sino siya, tanggapin niya raw ito at agad na nagpakawala. Pinagpawisan naman si Baiting Chuan dito, ito raw ay hindi maganda nag-perform ng isang sword art, nag-release ng chi, inabangan ang timing ng pagdating ng atake ni Chen Fan at nagpakawalay gamit ang baiting sword technique. Na-neutralize nito ang atake ni Chen Fan, ngunit nagpakawala uli ng isa pang teknik si Chen Fan, tumama ng direkta kay Baiting Chuan, nagdulot ng pagsabog at nahagap din ng ilan sa mga disciples ni Baiting Chuan. Makikita ang reaksyon ni Miss Shuiday, napatanong kung patay na ba ito. Pagtila ng usok makikitang nakatayo pa rin si Baiting Chuan, hawak ang kanyang espada, wasak ang damit, nagkakaroon ng internal bleed, ang nagsabing mukhang kilala niya na raw kung sino ito. Unfortunately, huli na ang lahat. Ibinaon ng patayo sa ground ang kanyang espada, agad na bumagsak, na ligo sa sarili niyang dugo at just like that, napatay ni Chen Fan ang isa sa 4 national kendo masters ng Japan nang hindi man lang nagbuhos ng matinding effort. Ito ay ikinagulantang ng Shuiday family. Ano, patay na si Master Baiting Chuan? Master Bay, sigaw ni Grandpa Chanxian. Grandpa, sa wakas lumabas ka na, sambit ni Miss Shuiday sabay hakbang palapit sa bangkay ni Baiting Chuan, partikular sa kanyang nakatayong espada, hinugot, nag-perform ng stance at nagbigay ng fierce look sa kanyang grandpa. Nagtanong si Grandpa Chanxian kung ano ang binabalak nitong gawin sa kanyang grandpa, ngunit sumagot lang si Miss Shuiday na ano, ginawa siyang sacrifice ng mga ito sa isang evil god, tapos ngayon iniisip pa rin siya nito bilang granddaughter. Sinabi ni Grandpa Chanxian na wala silang choice, wala silang kakayahang mag-resist sa kapangyarihan ni Master Baiting Chuan. Isa pa, ito rin ay nasa ilalim ng suporta ng Northern family, kaya wala silang ibang choice kundi sundin ang gusto ng mga ito. Mas lalong tumindi ang galit ni Miss Shuiday nang marinig ito, inangat ang kanyang espada. Jao, patawarin mo ako, agad namang sambit ni Grandpa Chanxian, lumuhad, nagmakaawa, pakiusap, patawarin daw nito ang kanyang grandpa. Inutusan ni Chen Fan si Miss Shuiday na ibaba ang kanyang espada, may gusto pa siyang itanong sa grandpa nito na agad namang sinunod ni Miss Shuiday. Master, sambit naman ni Grandpa Chanxian, maaari daw itong magtanong ng kahit na ano sa kanya. My lord, nakahanda raw siyang ibigay ang lahat ng assets ng kanilang family, kaya pakiusap, patawarin na nito ang matandang ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na kailangan, mayroon siyang sariling paraan. Agad na inilapat sa ulo ni Grandpa Chanxian ang kanyang kanang kamay at ipinirform ang soul-searching skill. Napapikit na lang si Miss Shuiday at lumipat ang eksena sa isang bath kung saan makikitang hinihilod ng dalawang maiden ang likod ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na ang bath daw na ito sa loob ng Zhoushu altar ay napaka-comfortable, tila ang pagbabad dito ay nakakapagpahaba sa lifespan ng isang tao sa 1,000 taon, ito raw ay napaka-amazing. Ilang sandali pa ay dumating si Miss Shuiday, bumaba sa bathmaster, nandito na raw siya, gusto raw ba nitong gawin ang bagay na iyon, na mula actually ito raw ay ang unang pagkakataon na gagawin niya ito. Ngunit ngumiti lang si Chen Fan at nagtanong kung ginagawa niya ba ito para sa kanyang family. Hindi, master, tugon naman ni Miss Shuiday, ang buong Shuiday family daw sa ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang command, nandito lang daw siya bilang servant nito. Hatugon naman ni Chen Fan, hindi na raw kailangang gawin pa nito ang bagay na iyon, napuksan niya na ang evil spirit na nasa loob ng katawan nito, kaya ito ay malaya na ngayon. Sumagot si Miss Shuiday na ngunit ito raw ay ang kanyang master at siya ng ruler ng kanilang family, ngayon duty niya raw na pagsilbihan ito. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan at lumipat ang eksena sa Kyushu kung saan makikita yung matanda, ito pala ay si Mr. Chen, kasama ang isang priestess at si Mr. Wat Ian. Nagtanong si Mr. Chen kung ano ang main goal ng taong iyon, wala naman daw silang ginagawa, ngunit bakit tina-target sila nito. Sinabi ni Mr. Wat Ian na malamang ang taong iyon ay isang master na nagdi-disguise lang bilang isang young man.
at sinabi naman ng priestess na hindi sila maaaring maka-withdraw ng conclusion ng walang sapat na impormasyon. May inilatag siya sa mesa isang litrato, ito raw ay si Chen Baeksuan. Chen Baeksuan patanong na tugon ni Mr. Chen, oo siya si Chen Baeksuan, tugon naman ng priestess at nag-elaborate. Ilang sandali pa sinabi ni Mr. Wat Ian paano ito naging posible. Ang pangalang Chen Baeksuan daw ay lumitaw lang 2 years ago, at idinagdag naman ni Mr. Chen na malamang ang Chen Baeksuan na ito ay malapit nang maabot ang God level ngayon. Nagtanong si Mr. Wat Ian kung naniniwala daw ba talaga ito na mayroong taong magkakaroon ng kakayahang maabot ang level na iyon, ngunit sumagot lang si Mr. Chen na kung totoo ang mga sabi-sabi na ang Chen Baeksuan na ito ay ang pinakamalakas na individual sa buong China ngayon, ibig sabihin ang target daw nito ay ang altar upang itest ang kanyang lakas. After all, ang Chen Baeksuan na ito ay ang siyang unang umatake sa kanila, kaya kalaban na nila ito ngayon. ZG tawag niya sa priestess, sabihan daw nito ang kanyang troops na mag-spy sa Chen Baeksuan na iyon. Maghahanda raw muna siya ng trap. Yes Mr. Chen, sagot naman ni ZG. Kinabukasan makikitang naglalakad ang dalawa sa isang partikular na lugar nang biglang may napansin si Chen Fan, who mayroon dong insekto na sumusunod sa kanila sabay cast ng binding skill, at may nahuli siyang isang spy. Hasambit naman ni Miss Shueidai mukhang ito raw ay isang ninja na ipinadala ng isang family dito sa Japan. Ha-ninja, sambit naman ni Chen Fan, so totoo raw pala talagang mayroong mga ninja, at tinanong niya ito kung sino ang nagpadala sa kanya. Master, sabat naman ni Miss Shueidai, ang mga ninja raw ay napaka-loyal sa kanilang pinagsisilbihang family, hindi raw ito magsasalita kahit napatayin pa nila ito. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, nagcast ng isang spell pues mamatay daw ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinabi ni Miss Shueidai na malaki raw ang tsansa na ito ay ipinadala ng Ziting family ng Kyushu. May narinig daw siyang mga sabi-sabi na ang Ziting family ay pinamamahalaan ng isang napakagandang babaeng nagngangalang ZG at ito ay isang cold-blooded na killer. O ay si tugon ni Chen Fan, kung ganun bilasan na raw nila dahil mukhang alam na ng mga ito na nandito sila. Napatanong naman si Miss Shueidai kung bakit napakalamig dito. At ilang sandali pa ay narating na nila ang Zusu altar. Sinalubong sila ng Z family. Welcome Master Chen Baeksuan, bati ni Mr. Chen, siya raw ay si Chen Hezen, ang guard ng altar. Alam na raw nila ang sadya ng pagpunta nito rito kaya pakiusap tumuloy daw ito, kung ganun mabuti, tugon naman ni Chen Fan at tumuloy na sila. Hasambit ni Mr. Chen sa kanyang isip, Chen Baeksuan mamamatay raw ito rito. Humabol siya. Master Chen, ang altar daw na ito ay dedicated sa kanilang god na si Master Joshu Daren. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na nararamdaman niya raw ang creepy atmosphere sa napakaraming sulok ng altar na ito. Ang aura daw na ito ay katulad sa spirit na sumanib sa katawan ni Miss Shueidai. May narinig silang ingay mula sa loob. Master Chen, sambit ni Mr. Chen, si God Joshu raw ay naghihintay na sa loob ng altar, pakiusap pumasok na raw ito. Good, sambit ni Chen Fan. Master, pag-aalangan naman ni Miss Shueidai, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag itong mag-alala, maghintay lang ito sa kanya rito sa labas. Napasabi si Miss Shueidai sa kanyang isip na ang mga taong ito raw ay walang magandang intensyon, gusto niyang lumayo sa mga ito nang biglang nag-sneak in sa likod niya si ZG na parabang multo sa horror movie. Hinawakan sa magkabilang balikat si Miss Shueidai at nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Sa kanya na natuon ang atensyon ng lahat na bahala si Miss Shueidai. Master Chen, sana maging ayos lang daw ito, sambit niya sa kanyang isip. Sa loob naman ay lumapit sa altar si Chen Fan kung saan maririnig ang pag-roar ng evil spirit, at nagpakita si Master Joshu kay Chen Fan sa mortal niyang anyo. Welcome Master Chen, bungad niya, pakiusap maupo raw ito. Hasambit naman ni Chen Fan, normally ang mga tao raw ang pumupunta sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Well, ngayon sabihin daw nito sa kanya, bakit nito piniling maging isang ghost? Sumagot si Master Joshu na wala nang hinaharap, para sa kanya wala na siyang ibang choice kundi ang maging isang ghost, at piliing isipin ng mga tao na siya ay isang god. 200 taon na ang nakararaan, siya raw ay tumungo sa Tianxi, China at umakyat sa Wudang Mountains kung saan naka-encounter siya ng isang ancient Taoism method. Talagang ang Huaxi raw ay paraiso para sa mga martial artists. Ganun pa man, na-discover niya raw na ang sinasabing heaven and earth immortals ay isa lamang speculations.
Hatugon ni Chen Fan, so iyon ang dahilan kung bakit hindi nito itinuloy ang landas na iyon at pinili na lang na maging isang ghost. Well, tugon naman ni Master Joshu, iyon daw ay isang good guess. Well, pagkatapos niya rong mag-transform bilang isang ghost, ang faith ng mga tao ay ang siyang nag-solidify sa kanyang soul na siya ring nagbigay sa kanya ng tsansang mabuhay pa sa susunod na daan-daang taon, kaya bakit naman daw hindi? Kapag ang isang individual ay sinimulang tahakin ang landas ng martial arts, ang goal nito ay ang maabot ang godhood, maaari niya raw itong maturuan kung papaano gawin yun. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, at ano naman daw ba ang kailangan nito mula sa kanya? Actually wala naman, dagdag ni Master Joshu, narinig niya raw na ito ay ang top grandmaster ng China at half step away na lang mula sa God Realm. Gusto niya raw itong matulungan patungkol sa bagay na iyon, ngunit tinawanan lang ito ni Chen Fan. Haha Joshu, kung sa ibang tao malamang gagana raw ang panlilinlang nito, ngunit bakit naman daw nito iniisip na gagana ito sa kanya? Ang Divine Realm ay matter of time na lang para sa kanya. Ang ghost method nito ay worthless. Ito raw ay isa lamang lowly trick upang i-condense ang soul. At patungkol naman sa sinasabi nitong pagtulong sa kanya, natatakot daw siyang ang gusto lang nitong mangyari ay ang iposes ang kanyang katawan. Nag-release ng Dark Chi si Master Joe, tinanong si Chen Fan kung papaano niya ito nalaman. Sumagot si Chen Fan na ang kapangyarihan nito ay lubhang napakahina. Paano naman daw nito maitatago ang katotohanan mula sa kanya? Ang lahat ng bagay na below sa God Transformation Realm ay fake. Kapag ka na-overcome mo ang realm na iyon, doon ka palang daw magiging isang true God. Ngunit sinabi lang ni Master Joshu na pagkatapos niyang malamon ang kaluluwa nito, mapapasa kanya ang memory nito at katawan. Sa bandang huli, ang lahat ng knowledge na mayroon ito ay mapapasa kanya. Hindi imposible para sa kanya na maging isang god hanggat mayroon lang siyang sapat na material, at ito raw ay ang tutulong sa kanya upang iyon ay mangyari. Kaya ngayon, hanggat lumuhad lang ito sa harap niya at humingi ng kapatawaran, maaaring hahayaan niya rong maging intact ang kaluluwa nito upang magkaroon ng tsansang mag-reincarnate, or maybe maaari niya raw itong gawing disciple kapag siya ay naging isa ng ganap na god. Ngunit ibinalik lang ito ni Chen Fan at nagsabing actually kahit na ito pa raw ay lumuhad at magmakaawa sa harap niya, gagamitin niya pa rin ito upang makagawa ng magic weapon na siya namang nagpa-trigger kay Master Joshu. Little boy, ito raw ay napakayabang. Inangat ang kanyang kanang kamay, nag-transform ng partial. Ipapakita niya raw rito ang kapangyarihan ng isang nilalang na naabot na ang Divine Realm umatake. Ngunit nag-infuse lang ng chi condensation si Chen Fan, nagsabing ito ay isa lamang langgam at nagpakawala na siyang nag-slice sa atake ni Master Joshu. Ano gulat na sambit naman ni Master Joshu, ginamit niya raw ang kanyang compacted energy upang likhain ang clone na iyon, ngunit napakadali lang itong hiniwan ng Chen Baixuan na ito. Nakakahiya raw na mayroon pang mas maraming great fighters sa China kaysa sa kanila. Well, ganun pa man, hindi pa rin daw nito naiintindihan ang tunay na kapangyarihan ng isang god sabay release ng napakakapal na dark energy. Sa altar na ito, ang kanyang kapangyarihan ay kasing lakas lang noong siya ay nabubuhay pa. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, withstand daw nito ang kanyang thousand sword technique at nagpakawala na siyang nagdulot ng pagsabog sa buong silid na wasak ang dingding at tumilapon palabas si Master Joshu. Ano, sambit ni Miss Shueidai, ito na raw ba ang tunay na kapangyarihan ni Chen Fan? Lumabas ang ating bida at nagsabing sinabi niya na wrong silang lahat na narito ay lubhang napakahina. So ito ang tunay na kapangyarihan ng top martial artist ng China, sambit ni Mr. Wat Ian, at napasabi naman si Ziji sa kanyang isip na kung kayang talunin ng Chen Baixuan na ito ang isang god na si Master Joshu, ni ano pa raw ba ang panama nila rito? Nagalak naman dito si Miss Shueidai, si Chen Fan daw ay napaka-powerful, ngunit sinabi ni Mr. Chen na wag itong masyadong maging excited dahil hanggat intact pa ang altar, ganoon din si Master Joshu. Bumangon si Master Joshu, Chen Baixuan masyado raw siya nitong in-underestimate, nag-release ng matinding energy once na napatay niya na raw ito, susunugan niya ang kaluluwa nito sa apoy ng impyerno, at tuluyan ng nag-transform. Nag-perform ng kung anong hand sign, ngayon ipapakita niya raw rito ang tunay na kapangyarihan ng isang god, ngunit nag-perform lang ng isang teknik si Chen Fan at agad na nagpakawala. Hasambit naman ni Ziji, ginamit daw nito ang parehong teknik na ginamit niya sa pagpatay kay Master Baiting Chuan, ngunit sinabi lang ni Mr. Chen na ang kapangyarihan ng isang hamak lamang na martial master ay hindi may kukumpara sa kapangyarihan ng isang god.
Nagpakawala na rin ng kung anong teknik si Master Joe Shu. Nagkaroon ng pagsabog, nag-slash si ZG upang i-neutralize ang impact. Napasabi si Miss Shuiday na ang magiging resulta ng battle na ito ay ang magdidikta sa kanyang kapalaran, habang ginamit naman ni Chen Fan ang 5 Elements Dimension Technique upang maghatid ng pangalawang atake na siyang labis na ikinagulat ni Mr. Wat Ian. Paano raw naging posible para sa isang mortal na maging ganito kalakas? Ganun pa man tinanggap lang ito ni Master Joe Shu Chen Baeksuan bakit gumagamit daw ito ng ganitong klaseng cheap trick, o ganoon ba tugon ni Chen Fan kung ganun titingnan niya raw kung talaga bang ito ay isa lamang cheap trick. Nagcast ng skill agad na sumugod, at sinuntok sa dibdib si Master Joe na siyang naging dahilan upang ito ay matamba at unti-unting mag-shatter. Ano sambit ng dalawa sa gulat, hindi raw ba kaya na natalo ni Chen Baeksuan si Master Joe Shu sa isang move lang? Paanong naging posible na ang isang god na tulad ni Master Joe ay matatalo dagdag ni ZG? Grabe sambit ni Mr. Wat Ian, ang katawan daw nito ay nawasak sa isang suntok lang. Ito raw ay napaka-amazing. Makikita ang pagkagalak ni Miss Shuiday, ngunit iginiit ni Mr. Chen na hindi, no way raw na matatalo si Master Joe Shu ng ganoon lang kadali at makikitang dahan daw ang nag-reconstruct ang spiritual body ni Master Joe Shu. Haha, Chen Baeksuan sambit ni Mr. Chen, iniisip daw ba talaga nitong matatalo nito ng ganoon lang kadali si Master Joe Shu? Ito raw ay isang god na nakasurvive na sa loob ng daan-daang taon at sa altar na ito ay immortal. Ano, hindi pa siya patay? Patanong na sambit ni Miss Shuiday, at sinabi naman ni Master Joe Shu kay Chen Fan na hindi niya raw inaasahang mayroon itong ganoon kalakas na punch skill. What a shocking power! At sinabi naman ni Mr. Wat Ian na malamang isang beses lang daw maaaring magamit ni Chen Baeksuan ang ganoon kalakas na punching technique. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, ang suntok niya raw na yun ay bumasag sa barrier nito, ngunit sa kasalukuyan ito ay isa ng pure spiritual body na mayroong mataas na condensed soul power, kaya mayroon itong kakayahang maka-recover pagkatapos na makatanggap ng damage. Hasambit niya kay Master Joe, ito raw ay isa lamang wandering ghost, tapos kiniklaim nitong siya ay isang immortal. Nagcast uli ng skill si Chen Fan. Well, kaya raw ba nitong tumanggap ng 10 suntok pa o kaya naman 100? Well, masusubukan daw nila ito ngayon at agad na nagpakawala ng isang suntok si Chen Fan. Dalawa. Haha, Chen Baeksuan sambit naman ni Master Joe, hindi raw siya nito mapapatay, kaya bakit nagpapakahirap pa ito? O ganoon ba, tugon naman ni Chen Fan sabay deliver ng pangatlong suntok. Pang-4 hanggang sa 9 na mabibilis na mga suntok at nagpatuloy. Ano sambit ni Mr. Wat Ian, paano ito naging posible? Paano ito nagagawa ni Chen Baeksuan? Paano nasusuportahan ng katawan nito ang ganitong klaseng atake? Not good sambit naman ni Mr. Chen, ang recovery speed daw ni Master Joe Shu ay humihina ng humihina. Damit, sigaw ni Master Joe Shu. Ano panunuyan ni Chen Fan? Ang isang hamak lang na multo ay kiniklaim na siya ay isang immortal at tinatawag ang kanyang sarili bilang god. Kung ganun, dudurugin niya raw ito upang malaman kung totoo ba ang pantasya nito, ngunit agad nang sumibat si Master Joe Shu patungo sa altar at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ng sabay si Chen Fan at patayin. Makikitang sumugod ang mga ninja. Master, pag-aalala ni Miss Shuiday, well, kung ganun sambit naman ni Chen Fan, mamamatay ang mga ito sabay / tumama sa mga ninja na nasa harap. Tumalon ang iba at nagpatuloy sa pag-atake, ngunit nag-slash lang uli si Chen Fan na siyang tumapos sa kanila sa ere at siya ring naging dahilan upang mapahinto ang iba pa. Nagcast ng spell si Mr. Chen kasabay ng iba pang mga Japanese Taoist, ginamit ang 5 Ghost Bell Spiritual Binding Technique, na siyang nag-capture kay Chen Fan at siya ring naging dahilan upang mapahiyaw ang mga alagad ni Master Joe Shu. Hasambit naman ni Chen Fan, nililigawan daw ng mga ito ang kamatayan sabay release ng chi upang kumawala. Ginamit ang Void Shock, ang 36th form ng Apex Martial Arts, na siyang nagdulot ng kamatayan sa mga kalaban na saklaw sa range ng teknik. Makikita ang kamay ng isang nagtangkang mag-sneak attack, ngunit napakadali lang itong nirepel ni Chen Fan at makikitang ito pala ay si Mr. Wat Ian, ngunit nagtaka sila nang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng ibang mga tauhan ni Master Joe Shu. Teka lang, sambit ni Chen Fan, mayroon dong mali rito, bakit nagra-rush pa rin sa kanya ang mga ito sa kabila ng lahat ng walang takot? Ginamit ang kanyang Divine Sense, may napansin sa isang bundok. Teka lang, ito raw ay Confusion Fog, kaya ginamit niya ang Octuple Yin Dragon Technique upang i-neutralize ito.
Makikitang bumalik na sa katinuan ang mga tauhan ni Master Joe, at agad na nagsitakbuhan. Hasambit ni Chen Fan kay Master Joe, pinaatake nito ang mga iyon habang isini-set up ang arena ito. Ano iniisip daw ba nito na mapipigilan siya ng lowly formation na ito, na siya namang ikinagulat ni Master Joe Shu at pasigaw na nagtanong kung sino daw ba talaga ito. Napaka-imposible raw para sa isang taong ni hindi pa nakakatuntong sa edad na 20 na magkaroon ng ganitong spiritual power at divine body, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay napakadaldal sabay perform ng grappling hand technique, at nag-perform naman ng kung anong technique si Master Joe Shu upang kontrahin ito. Shen Baixuan sambit niya wala raw siyang pake kung ito man ay isang reincarnation ng isang old monster since ito ay nang ahas na i-invade ang kanyang Zusu altar. Huwag siya nitong sisisihin sa pag-take ng desperate actions at mararamdaman ang pagyanig ng buong lugar. Ano ang nangyayari dito, tanong ni Ziji? Not good, sigaw naman ni Mr. Chen. Sinisimula na wrong i-activate ni Master Joe Shu ang Yin and Yang formation. Ang buong lugar na ito ay saklaw ng isang magic circle na inilatag na ni Master Joe Shu bago pa ito naging ghost, at once na ito ay ma-activate, magiging alikabok silang lahat dito. Ano tugon ni Ziji? Kung ganun tumakbo na raw sila, ngunit sumagot si Mr. Chen na iyon ay useless. Ngayong active na ang formation, hindi na sila makakatakas dito kung sila ay walang divine realm power. Haha, Chen Baixuan, sigaw ni Master Joe Shu, pinwersa daw siya nito. Ngayon e-enjoy daw nito ang kanyang magic circle na ikinubli niya sa loob ng daan-daang taon. Master, sambit ni Miss Shuiday, nagtanong kung ano ang gagawin nila. Ngunit nagblink lang si Chen Fan patungo kay Mr. Wat Ian na siyang ikinagulantang nito. Anong ginagawa mo, sigaw niya. Silang lahat daw ngayon ay natrap sa formation na ito, kailangang magtulungan sila upang makaligtas mula rito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan, nagaganti lang daw siya sa ginawa nitong sneak attack sa kanya kanina, at agad na sumuntok patungo sa katawan ni Mr. Wat Ian. Nawasak ang kanyang katawan at tumilapon ang kanyang ulo. Nagpatuloy sa pagcast ng formation si Master Joe Shu. Sinabi ni Chen Fan na sa tingin daw ba talaga nito oobra sa kanya ang lowly formation na ito, pues mangarap daw ito, hindi ito ang star sa araw na ito. Sabay perform ng grappling hand technique, inatake si Master Joe Shu, na siya ring naging dahilan upang mawasak ang altar, at naging isang maliit na ghost spirit na lang si Master Joe Shu. Shit, sambit nito, kailangan niya rong tumakbo at makahanap ng bagong host. Hasambit naman ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito makakatakas ito, sabay labas sa kanyang special gourd at bumunot ng isang item mula rito, inihagi sa ghost spirit, nagdulot ng pagsabog, hinigup ng item ang ghost spirit. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Master Joe Shu sa kanilang nasaksihan, at bumalik na kay Chen Fan ang flute. Well, sambit ni Chen Fan, flute, since na dev-ar nito ang ghost na yon, papangalanan niya na ito bilang Yasen. Ito ay nauutol na sambit naman ni Mr. Chen. Si Master Joe Shu ay nilamon ng bone flute na ito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi na ito si Joe Shu. Ngayon ito ay isa na sa kanyang mga treasure. Sabay tingin kay Mr. Chen, na siya namang nagpa-flinch dito at agad na lumuhod. My lord, sambit niya, pakiusap, patawarin daw siya nito, nakahanda siyang ibigay ang lahat ng kayamanan ng Zusu altar ay nasa kanyang mga kamay. Siya rin ang kumokontrol sa underground world ng mahigit sa kalahati ng Kyushu Island. Maaari niya rong ibigay ang lahat ng ito kay Master Chen Baixuan. Makikita ang reaksyon ni Ziji at sinabi ni Miss Shuiday kay Chen Fan na ang Zusu altar daw ay napakayaman. Ngunit tinanong lang ni Chen Fan si Mr. Chen kung alin pang mga Japanese shrines ang itinuturing bilang gods ang isang multo. My lord, sambit naman ni Mr. Chen, binabalak daw ba nitong hulihin din ang mga iyon gamit ang magic weapon na hawak nito? Ano, sambit naman ni Ziji, sa kanyang isip, iniisip daw ba nito na hindi pa sapat si Master Joe Shu kaya binabalak nitong manghuli pa ng iba? My lord, tugon naman ni Mr. Chen, mayroon dong 6 na shrine sa bansa nilang ito. At ang Ice Shrine ay ang pinakamalakas, at ang god na sinasamba nila doon ay umiiral na sa loob ng napakahabang panahon, at ni mayroon pa nga rong mga rumors na talagang isang tunay na god ang nagre-reside sa shrine na iyon. So 6, tugon naman ni Chen Fan, at idinagdag sa kanyang isip na although ang kanyang royal god flute ay refined na, natatakot siyang hindi nito kakayaning i-absorb ang 6 na mga ghost spirits. Nagbigay ng babala si Mr. Chen, hindi raw nito maaaring i-target ang mga shrines na iyon, dahil ang pag-target sa mga iyon ay katumbas na ng pagkalaban sa buong bansa.
Kahit na ito pa raw ay malakas, ito raw ay hindi, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na masyado itong madaldal. Sabay release ng condensed laser chi sa ulo ni Mr. Chen, tumingin kay ZG na siya namang ikinagulantang nito, yumukod at nagmakaawa. Sinabi ni Chen Fan na mukhang ito raw ay matalino at since pinrotektahan nito si Miss Shwayday kanina, nagcast ng kung anong spell si Chen Fan at idinagdag na i-gather nito ang lahat ng assets ng Zuso altar, at mangolekta ng dagdag na mga impormasyon patungkol sa mga shrines para sa kanya. Niwag na raw nitong subukang tumakas pa, nagcast uli ng isa pang spell, yes Master Chen, tugon ni ZG. Napatingin si Miss Shwayday kay Chen Fan, hindi makapaniwalang talagang nagawa nitong mawasak ang buong shrine gamit lang ang sarili nitong lakas, at kumalat na nga sa buong Kyushu ang patungkol sa ginawang pagpatay ni Chen Fan sa isa sa 4 greatest Kendo Masters ng Japan. Pagwasak nito sa Zuso Shrine, pinatay pa nito maging si Mr. Chen Hezen, at lumipat ang eksena sa Tokyo, partikular sa Shizuzuri Kendo Hall. Ang matandang ito ay si Mr. Kurokawa Katsu, isa sa 4 National Kendo Masters ng Japan. At dito nga ay nakarating na rin sa kanila ang patungkol sa mga ginawa ni Chen Baekhyun nang biglang dumating ang isang babae. Ang babaeng ito ay si Miss Ying Longhua, ang bukod tanging babae sa 4 National Kendo Masters ng Japan at siya ring rank number 1. Ying Longhua gulat na sambit naman ni Mr. Kurokawa bakit daw ito nandito. Ito raw ba ay nandito dahil sa Zuso Shrine issue? Oo, sagot naman ng isa, hinahamak daw ng Chen Baekhyun na iyon ang kanilang bansa at nang ahas na wasakin ng Zuso Shrine, hindi raw nila ito maaaring palampasin. Sumagot si Mr. Kurokawa na si Joshu ay doon nagre-reside sa Zuso Shrine. Ang kapangyarihan nito ay malapit nang umabot sa divine level, yet natalo ito ng Chen Baekhyun na iyon. Ay si So magte-take action na raw ba ang Ice Shrine kung hindi maaari daw nilang kausapin ang gabinete at gamitin ang self-defense forces. Hindi tugon naman ni Mr. Kurokawa, narito raw sila upang pakiusapan si Master Takemiya na patayin ang Chen Baekhyun na iyon. Ano, gulat na sambit naman ni Mr. Kurokawa, ngunit ang kanilang master daw ay halos mag-100 taong gulang na. Nakiusap si Miss Ying at ang kanyang mga kasama, at mapag-aalamang ang Master Takemiya pala na ito ay ang legendary swordsman ng Japan. Ilang sandali pa ay tumungo na sila sa kinaroroonan ni Master Takemiya, at nadatna nila itong nagmi-meditate sa loob. Lumuhad ang dalawa sa harap nito. Sinabi ni Mr. Kurokawa na gusto itong makita ni Ying Longhua. Iminulat ni Master Takemiya ang kanyang mga mata at ngumiti, matagal-tagal niya na rong hindi nakikita si Miss Ying, nasa 12 taong gulang pa lang ito nung huli niya itong makita. Senior Takemiya, bati naman ni Miss Ying, iyon daw ay 30 years ago pa, at idinagdag sa kanyang isip na mukhang napakatanda na nga talaga ni Master Takemiya. Nagtanong si Master Takemiya kung ano ang sadya nito, ito raw ba ay isang urgent matter. Biglang lumapit si Mr. Kurokawa, ibinulong ang patungkol sa isang talented na binatang nagmula sa China na dumating dito sa Japan nagngangalang Chen Baekhyun, at ang patungkol sa mga ginawa nito. Ano, gulat na sambit ni Master Takemiya, nag-release ng napakatinding internal energy. Hasambit naman ni Miss Ying sa kanyang isip, mukhang ang matandang ito raw pala ay nagli-live up sa kanyang reputasyon bilang invincible swordsman ng Japan. Sinabi ni Master Takemiya na ang Zuso altar ay isa sa mga greatest shrine ng kanilang bansa, ngunit nagawa itong wasakin ng mag-isa ng Chen Baekhyun na iyon. Ano, naabot na raw ba nito ang God Realm? Lord Takemiya, tugon ni Miss Ying, iyon daw ang sadya ng kanyang pagpunta rito, gusto niya raw sanang edil nito ang taong iyon, ngunit ang katawan daw pala nito ngayon ay, tumawa naman si Master Takemiya nang marinig ito at agad na nag-transform. Siya nga pala, kung nagtataka kayo kung ano ang nangyari, wag kayong mag-alala, ako rin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila tumungo sa isang waterfall kung saan nagbitaw ng ilang slash si Master Takemiya, na siya namang ikinamangha ng dalawa. At mula doon ay tumungo si Miss Ying sa Zuso upang ibigay kay Chen Baekhyun ang challenge letter. Hasambit ni Chen Fan, Takemiya Hiroichi, at sino naman daw ba ito? Mr. Chen Baekhyun, tugon naman ni Miss Ying, si Master Takemiya daw ay ang sage sword ng kanilang bansa. So what, tugon ni Chen Fan at nagtanong kung ano ang kailangan nito sa kanya, sabay release ng chi at nagpakawala na siyang naging dahilan upang mapaatras si Miss Ying.
Idinagdag ni Chen Fan na wala siyang pake kung sino pa man ito kung gusto nitong maghamon sa kanya lalabanan niya ito ano iniisip daw ba nitong mananalo ito sa kanya, nagbigay ng massage si ZG at nagsubaw naman ng uba si Miss Shueidai. Makikita ang pagkainis ni Miss Ying minamaliit daw ng taong ito ang Japanese Martial Arts Society, ngunit ikanalma niya ang kanyang sarili at nagbow sa harap ni Chen Fan. Mr. Chen Baekchuan saad niya sila raw na mga taga-Japan National Foundation ay nakahandang mag-set up ng prize na 10 bilyong dolyar sa sino mang mananalo sa laban sa pagitan nito at ni Master Takemiya. 10 bilyong dolyar patanong na tugon naman ni Chen Fan, at tinanggap niya na ang hamon. Idinagdag ni Miss Yi na ang battle ay gaganapin 3 araw mula ngayon, maghihintay sila sa pagdating nito doon sa Tokyo Tower. Pag-alis ni Miss Ying ay nag-alala si Miss Shueidai Master ayos lang daw ba talaga natanggapin nito ang hamon na iyon. Well tugon naman ni Chen Fan tempting daw yung 10 bilyon, since sa ngayon ay kailangan niya ng pera upang makabili ng ilang mga resources. Ngunit Master ang Master Takemiya daw na iyon ay isang sword master, nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay malakas, napakalakas tugon naman ni ZG. Subalit hinampas lang ni Chen Fan ang puwet ni Miss Shueidai at nagsabing wag itong masyadong mag-overthink, pakainin na lang daw siya nito ng maayos at dadalhin niya ito doon upang makita nito kung papaano niya bubugbugin ang sinasabing sword master na iyon. Yes Master namumulang tugon naman ni Miss Shueidai ngunit makalipas ang 3 araw ay nagpaiwan si Miss Shueidai at idinalangin ang kaligtasan ni Chen Fan. Sa Tokyo Tower naman kasama si ZG ay sinalubong si Chen Fan ni Miss Ying, nagbigay galang at ganoon din ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Mr. Chen Baekchuan sambit ni Miss Ying ito raw ay hinihintay ni Master Takemiya sa itaas ng Tokyo Tower, na-block na rin daw nila ang lahat kaya rest assured na walang manggugulo sa kanilang laban at may napansin naman si Chen Fan sa kabilang dako. Ito pala ay si Sparrow hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip nandoon din daw ito sa naging battle niya sa Zuso Shrine, ibig sabihin nandito rin ang ilang mga tao na nagmula sa military department ng China. Sinabi ni Sparrow kay Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy na kailangan nitong mag-ingat dahil ang lakas ng Takemiya na ito ay nakakatakot, malapit na nitong maabot ang Divine Realm, at maaaring ito ay mag-breakthrough sa kalagitnaan ng kanilang battle anumang oras. Kaya once na mapagtanto nitong imposible siyang manalo mag-withdraw na ito agad, ito ay ang hope ng Martial Arts Society ng China, ito ay napakabata pa, napakalaki ng posibilidad na maabot nito ang God Realm sa hinaharap kaya pakiusap reconsider nito ang lahat ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag itong mag-alala, dahil ni hindi nga raw maituturing na katunggali niya ang Hiroichi Takemiya na ito. Mapapansin ang ekspresyon ni Miss Ying nagpaalala uli, Mr. Chen Baekchuan ito raw ay hinihintay na ni Master Takemiya ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sa susunod na bigyan pa siya nito ng ganitong tingin, hindi na siya maggagawad pa ng awa na siyang naging dahilan upang agad na mapabaling si Miss Ying. Tumalon na si Chen Fan patungo sa tower at makikita ang reaksyon ni Miss Ying. Ang taong ito raw ay nakakatakot ni hindi man lang daw ito gumamit ng internal force sa kanyang pagtalon tanging physical force lang ang ginamit nito at ang layo na ng narating nito. Chen Baekchuan sambit naman ni Master Takemiya sa itaas kanina niya pa raw ito hinihintay. Tumayo si Master Takemiya at nagsabing silang dalawa ay hindi lang sa naabot na ang peak ng kanilang respective martial arts ngunit pareho ring nasa top ng kani-kanilang bansa, at maging sa kabuuan ng East Asia. Tumingin sa kung saan si Chen Fan at idinagdag ni Master Takemiya na nowadays napakaliit lang ng bilang ng mga martial artists na deserve na makalaban sila. Chen Baekchuan silang dalawa ay pareho nang naabot ang peak ng martial arts ang cultivation level na mayroon sila ngayon ay siya ng bottleneck, makakatuntong lang sila sa God Realm kung magbi-break free sila sa mundong ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na unfortunately para kay Master Takemiya ito raw ay hindi makakatuntong sa God Realm. Kaya bilasan na raw nito magsimula na sila na siya namang ikinainis ni Master Takemiya at Chen Baekchuan ito raw ay napakayabang iniisip daw ba talaga nitong madali lang na makakapasok sa God Realm. Well pagkatapos niya raw itong matalo rito ngayon makakatuntong na siya sa Divine Realm at magiging invincible kaya sige magsimula na sila ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi nito deserve na magsabing ito ay nasa half step na ng Divine Realm sa araw na ito ipapaintindi niya raw rito ang tunay na kahulugan ng katagang God.
Hasambit ni Master Takemiya napakayabang na junior, titingnan niya raw kung makakapagsalita pa rin ito ng ganito pagkatapos niya itong hati-hatiin ng pinong-pino sabay/patungo kay Chen Fan. Ngunit nag-release lang si Chen Fan ng chi at sinalubong ito gamit ang kanyang sword chi. Nagkaroon ng pagsabog na siyang ipinagtaka ni Master Takemiya na patanong kung ano ang nangyari. Iyon lang ba lahat? Sambit ni Chen Fan. Paano ito naging posible? Sambit ni Master Takemiya sa kanyang isip. Ayaw niya raw itong paniwalaan, sabay pakawala ng isa pang slash. Ginamit ni Chen Fan ang 5 Elements Aoki Sword at nineutralize ito na siya namang labis na ikinagulat ni Master Takemiya. Paano ito naging posible? Sigaw niya. Sumugod si Chen Fan. Pinulot ni Master Takemiya ang kanyang espada at sinalubong ang 5 Elemental Sword chi ni Chen Fan gamit ang teknik na Cut of the Water. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, sa bandang huli ang Aoki Sword ay isa lamang elemental condensation. Ito ay hindi may kukumpara sa isang tunay na espada. Sumugod si Master Takemiya. Nagpakawala si Chen Fan upang i-disturb ang momentum. Nagpalitan ng mga atake. Sinalo ang huling atake ni Master Takemiya gamit ang kanyang braso at nag-disengage ang dalawa. Hasambit ni Master Takemiya sa kanyang isip, sinalo lang nito ang kanyang atake gamit ang kamay, ngunit ni hindi man lang ito nasaktan. Ngunit mapapansing mayroong kaunting sugat ang kamay ni Chen Fan. Ito raw ay ang unang pagkakataon na mayroong nakapagbigay sa kanya ng damage mula nung mabuild niya ang kanyang body foundation. Alright, sambit niya. Nag-release ng chi sabay pakawala ng Dragon Claw technique. Naka-defensive stance si Master Takemiya. Binasag ang atake ni Chen Fan. Napa-atras. Sige, magsimula uli tayo, sambit ni Chen Fan at mapapansing bigla siyang nag-transform. Ginamit ang first form ng Apex Martial Arts. Nagpakawala gumamit ng kung anong sword technique si Master Takemiya at dineflect ang atake ni Chen Fan. Ginamit ni Chen Fan ang second form ng grappling hand. Dineflect uli ni Master Takemiya. Gumamit uli ng tatlo pang sunod-sunod na technique si Chen Fan, ngunit dineflect lang din ito ni Master Takemiya sabay atras. Ginamit ni Chen Fan ang 7th form ng Broken Mountains. Tumalon si Master Takemiya at gumamit ng isang ancient sword skill. Nagkasalubong ang kanilang atake. Nagpalitan uli. Ngunit sa pagkakataong ito ay nadali na si Master Takemiya. Nagkaroon ng pagsabog sa Tokyo Tower. May nahulog na mga debris. Hasambit ng mga tao raw ba talaga ang mga ito? At napatanong naman ang iba kung sino ang nanalo. Pagtila ng usok, nagulantang sila nang makitang nakatayo si Chen Fan. Ano, si Chen Baekhyun ang nanalo? Paano ito naging posible? Nasaan si Master Takemiya? Nang biglang may napansin si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na ang aura na ito, mukhang nag-breakthrough na raw si Master Takemiya patungo sa God Realm, ngunit ang state nito ay mahina at lakang. Ito raw ay hindi mukhang isang complete na Divine Realm state, mukha lang fragmented. Ganito raw ba ang ascension dito sa Earth? Ngunit nagulat siya nang mas lalo pang tumindi ang divine aura na iniimit ni Master Takemiya. Humakbang pasulong. Salamat Chen Baekhyun, sigaw niya. Kung hindi dahil dito maaaring hindi raw siya makakatuntong sa Divine Realm. Ngayon kayang-kaya niya na itong durugan gamit lang ang isang suntok. Thank you so much. Ngayon may hahatid niya na ito sa impyerno. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan sa kanyang antas. Ito raw ay isa lamang halfway ascent. Siya ay ang tunay na god dito. Bakit naman daw siya matatakot? Nag-cast ng skill sa araw na ito. Papatayin niya raw ang isang Divine Realm Master kuno sa harap ng lahat. Ipinirform ang 15th form ng Apex Martial Arts at nagpakawala, ngunit mukhang nakasurvive pa rin si Master Takemiya. Nag-cast uli ng dalawang magkaibang teknik si Chen Fan sa kanyang magkabilang kamay sabay flex. Kapag ang araw at buwan ay lumitaw, ang mundo ay babaligtad. Napamura naman dito si Master Takemiya. Paano raw naging posibleng mayroong ganitong klaseng martial arts na nag-e-exist sa mundong ito? Maliwanag na ito raw ay isang immortal skill. Gumamit uli ng isang ancient sword art at nagpakawala. Nagkaroon ng pagsabog, ngunit makikitang nakatayo pa rin si Chen Fan. Tinanong niya si Master Takemiya kung iyon na ba lahat. Paano ito naging posible? Pasigaw na tanong ni Master Takemiya. Ito raw ba ay nasa Divine Realm na rin? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na iniisip daw nito na ang kanyang Divine Realm kuno ay napaka-great, ngunit sa kanyang mga mata ito ay isa lamang langgam. Naghandang magpakawala. Ipinirform ni Master Takemiya ang Ancient Sword Ultimate Flow. Ang teknik na ito ay nagdulot ng napakatinding tool sa kanyang katawan, ngunit pinakawalan niya pa rin ito, tanda ng desperation.
Nagpakawala si Chen Fan nagpang-abot ang kanilang atake nagkaroon ng pagsabog, nang biglang mayroong tumama kay Master Takim Iyatago sa kanyang katawan. Paano ito naging posible? Sambit niya siya raw ay isang god. Paano siya natalo? Sumagot si Chen Fan na gaya ng kanina niya pang sinasabi siya ay ang tunay na god dito, at dito na ang magiging kamatayan nito. Sinubukang tumakas ni Master Takim Iya gamit ang isang soul technique ngunit hindi na ito pinagbigyan pa ni Chen Fan. Nagcast ng kung anong teknik si Master Takim Iya ay nawalang parang bula at makikitang nagliliwanag ang Tokyo Tower. Sinong nanalo? Tanong ng isang nasa ibaba. Sumagot ang isa na malamang si Lord Takim Iya. Tingnan daw nito ang himpapawid. Ang white aura na ito ay mula sa sword skill ng kanilang master. Hasambit naman ni Mr. Kurokawa malamang nag-breakthrough na raw patungo sa Divine Realm ang kanilang master at ang kanilang bansa ay magkakaroon na ng isa pang god. Napatanong si Sparrow kung natalo ba si Chen Baekhyun, nang biglang lumutang si Chen Fan sa itaas ng mga disciples ni Master Takim Iya at nagtanong kung ano ang ikinatutuwa ng mga ito. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Paano ito naging posible? Ito raw ay si Chen Baekhyun. Bumaba si Chen Fan, tila nabunutan naman ng tinek si Sparrow. Chen Baekhyun, sigaw ni Mr. Kurokawa pagbaba ni Chen Fan. Anong nangyari? Nasaan ang kanilang Master Takim Iya? Hayo little ant. Tugon naman ni Chen Fan. Ang pangahas naman daw nitong magsalita sa kanya sa ganitong paraan na siya namang ikinainis ni Mr. Kurokawa. Bastard, sigaw niya. Bumunot ng espada, nag-release ng chi tumalon, nagpakawala ng ilang slash at ilang slash papagbaba. Ngunit ibinalik lang ito ni Chen Fan gamit ang isang slash na siyang nagpanginig sa mga kamay ni Mr. Kurokawa. Ang Chen Baekhyun daw na ito ay lubhang napakamakapangyarihan. Hindi pa rin patay sambit ni Chen Fan at nag-release ng isa pang slash. Napatanong si Mr. Kurokawa sa kanyang isip kung dito na ba siya mamamatay nang biglang sumulpot si Missing upang i-deflect ang atake ni Chen Fan. Mr. Chen Baekhyun, sambit ni Missing, ito raw ngayon ay isa ng figure na nakatayo sa tugatog ng martial arts world. Bakit nababother pa ito kay Mr. Kurokawa? Ito ay concern lang sa kanyang guro. Pakiusap patawarin niya ito. Ngunit nagdash lang si Chen Fan split second patungo kay Mr. Kurokawa. Halos ni hindi na ito naka-react. Binigyan ng isang suntok, tumilapon pa itaas, bumagsak at agad nawala ng buhay. How dare you? Pasigaw na sambit ni Miss Ying. Ngunit sinabi lang ng ating bida na siya ay si Chen Baekhyun at since nang ahas itong insultuhan siya, kailangan itong magbayad gamit ang kanyang buhay. Ini-announce sa lahat na si Takim Iya Hiroichi ay patay na at agad na tumalikod. Lumipat ang eksena sa isang maliit na lambak sa Jongzhou, kung saan makikita si Shu na nakaupo sa gilid ng isang batis. Malayo ang tingin at mapapansin ding mahaba na ang kanyang buhok. Nang biglang lumapit si Wu Shanhe, Shu, ang martial arts daw nito ay hindi pa nagkakaroon ng breakthrough at hindi raw maganda para sa kanya na tumambay ng matagal sa labas. Napasabi naman si Shu na dati iniisip niya raw na hanggat magsumikap lang siya ng husto sa training balang araw makakahabol siya sa lakas ni Master Chen, ngunit bilang resulta mukhang titingalain niya lang ito ng walang hanggan na tila ba hindi niya ito mahahabol kahit na buong buhay pa siyang mag-ensayo. Hay, sambit naman ni Wu Shanhe sa kanyang isip. Hindi niya raw magawang maintindihan ang pag-ibig nang biglang nagkaroon ng panibagong motivation si Shu. Ang kanyang master daw ay tumungo sa Japan upang i-trample ang Japanese Martial Arts Society, kaya bilang disciple nito hindi niya ito maaaring ipahiya. Lumalabas na mukhang nakarating na pala sa kanila ang patungkol sa pagpunta ni Chen Fan sa Japan. Brother Wu, sambit ni Shu, narinig niya rong ang Juding City ay unstable ngayon at mayroong ilang mga taong nagbabalak na magrebelde laban sa kanila. Pupunta raw siya doon upang turuan ng leksyon ang mga iyon. Okay, tugon naman ni Wu Shanhe. Sa Medicine Valley ay makikitang napasambit si Miss Jingyi sa pangalan ni Chen Fan. Sa Linzhou ay mapapansing napapangiti si Lu Yanzhou habang nakatitig sa kanyang phone. Nanalo raw si Chen Baekhyun. Sa Guangdong naman sa kalagitnaan ng meeting ay nagring ang phone ni Miss Jing. Sinagot niya ito at mababakas ang pagkagalak nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya, na siya namang ipinagtaka ng ibang mga members ng Zing Group. Hapatanong na sambit ng isa, ano ang nangyayari sa president? Well, maybe malamang ito ay mayroong kinalaman sa kanyang nobyo na si Chen Fan, sambit naman ng isa, at lumipat ang eksena sa Japan, partikular sa isang coffee shop kung saan makikitang kinakalikot ni ZG ang kanyang laptop. Master, sambit niya kay Chen Fan, ngayon sinasabi na raw ng lahat na ito ay hindi lang ang siyang pinakamalakas sa China, kundi pati na rin sa buong East Asia.
O talaga ba, tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kumpara sa kanyang status sa kanyang nakaraang buhay bilang isang immortal, ang top martial master sa East Asia ay isa lamang napakaliit na bagay. Master, dagdag ni ZG, ito raw ba ay isang god? Totoo raw ba na nag-breakthrough si Master Takim Iya patungo sa God Realm sa kasagsagan ng naging laban nila, ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay hindi isang god. At oo, talaga rong nag-breakthrough si Master Takim Iya patungo sa Divine Realm sa kasagsagan ng laban nila, ngunit ito ay injured na bago pa man iyon mangyari at pagkatapos nitong mag-breakthrough hindi na ito nagkaroon ng oras upang stabilize pa ang kanyang cultivation, kaya ito ay maituturing lang na isang semi-god. Hasambit ni ZG sa kanyang isip, si Hiroichi Takim Iya ay isa ng half-god ngunit nagawa pa rin itong matalo ni Chen Baekhyun. Gaano raw ba talaga kalakas ang taong ito na nasa harap niya nang biglang mayroong mga dumating? Mr. Chen Baekhyun, bungad ng isa, siya raw ay ang administrator ng Japanese Foundation. Nagtanong si Chen Fan kung narito ba ito upang i-deliver ang 10 bilyong dolyar. Siyempre, tugon ng lalaki, pag-offer pa lang daw nila sa prize money ito ay nakahanda na. Naglabas ng card, narito raw sa account na ito ang 10 bilyong dolyar. Mr. Chen, dagdag ng lalaki, on behalf sa ilang mga tao, gusto niya rong magpaabot ng mensahe. Ito ay hindi nila welcome dito sa Japan, kaya kung maaari umalis na ito agad dito dahil kung hindi ano, tugon ni Chen Fan na siya namang nagpa-flinch sa lalaki. Mr. Chen Baekhyun, maaaring ito raw ay napakalakas ngunit wag daw nitong kalimutan sila ngayon ay nasa weapon era na at agad na umalis. Hasambit naman ni ZG, ang taong iyon daw ay napakayabang, ngunit iyon daw ay expected na mula sa isang Japanese executive. Hindi umimik si Chen Fan, Master, dagdag ni ZG, since ang mga ito raw ay pumunta rito upang magbigay ng warning, malamang ang ilan daw sa mga senior officials ng Japan ay dissatisfied na sa kanya, kukonsider daw ba nito na bumalik na lang sa China? Sumagot si Chen Fan na mayroon pa siyang ilang bagay na kailangang gawin dito sa Japan, saka na siya aalis kapag natapos niya na ito. Nagtanong si ZG kung ito ba ay patungkol sa 6 na malalaking shrines, o tugon naman ni Chen Fan, mukhang alam daw pala nito ang nasa kanyang isip, ngunit sumagot lang si ZG na ang mga shrines na ito ay mayroon ng malalim na ugat, at bawat shrine ay mayroong malalim na koneksyon sa ilang mga financial groups at political families dito sa Japan, kaya kapag inatake nito ang isa sa mga iyon, tiyak na ito ay hahabulin ng mga Japanese officials. Sumagot si Chen Fan na ngunit ang mga shrines na ito ay 6 na piraso ng masasarap na matatabang karne, at makikitang napatingin si ZG sa kanyang phone. Master, sambit niya, mayroon dong maraming East Asian warriors na gusto itong makita, ang nasa listahan daw ay nasa libo-libo. Alas, sambit ni Chen Fan sabay lapag sa kanyang kape sa mesa, tumayo. ZG, asikasuhin daw nito ang mga bagay-bagay, babalik sila sa Kyushu Island at habang pabalik, dadaanan muna nila ang Shikoku Island upang wasakin ang Akito Shrine. Take advantage nila ang mabagal na response ng Japanese government, wawasak muna siya ng 1 o 2 shrine bago tuluyang umalis dito sa Japan na agad namang sinang-ayunan ni ZG. Lumipat ang eksena sa rumaragasang bullet train, at sa loob ay sinabi ni Chen Fan na malapit na nilang marating ang Shikoku nang bigla siyang may napansin mayroon dong paparating, at maririnig ang boses na isinisigaw ang pangalang Chen Baekhyun. Lumabas raw ito upang mamatay. Nagulantang ang mga tao, ano raw itong narinig nila ngayon lang, ano ito ba ay isang multo? Sambit ng iba, ang boses daw nito ay direktang nangungusap sa kanilang mga utak. Oh my God, ano, haunted daw ba ang train na ito? Dumungaw sa bintana ng train ang isang ghost na mas lalo pang nagpatindi sa takot ng mga pasahero, nagsipanik humingi ng tulong sa kanilang ina. Hasambit naman ni ZG, malamang ito raw ay isang individual na naabot na ang Divine Realm o kaya naman isang ghost scenes. Hadagdag niya, base sa kasalukuyang sitwasyon natatakot daw siyang ito ay hindi nag-iisa, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang kailangan lang nilang gawin ay ang lumabas at tingnan ito. Huminto ang train, umakyat sila sa bubong, at bumungad sa harap nila ang ilang mga ghost spirits. Sinabi ni ZG na mukhang ito raw ay isang artifact mula sa Ice Shrine. Ang makakapal na mga fogs na ito ay ang siyang dahilan kung bakit nagawang makalabas ng mga ghost spirit na ito sa kani-kanilang mga shrines nang walang problema. Nagmaterialize ang isa, siya raw ay ang 6-armed ghost god mula sa Pluto Shrine. Chen Baekhyun, marami raw siyang narinig patungkol dito.
Nag-materialize na rin ang Kuroki God ng Kuroki Shrine. Chen Baeksuan natatakot na raw ba ito ngayon? Kuroki sigaw ng isa pang ghost si Chen Baeksuan daw ang strongest man in East Asia at isang Divine Realm Master kaya bakit naman daw ito matatakot sa isang hamak lang na multo? Ito pala ay si Tengu God ng Tengu Shrine. Ano Chen Baeksuan dagdag niya pa hindi raw ba nito ini-expect na pupunta sila rito? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na buti nga raw at sila na mismo ang pumunta sa kanya hindi na siya mahihirapan pang pumunta sa kani-kanilang mga shrines isisilid niya ang lahat ng ito sa kanyang flute sa araw na ito. Chen Baeksuan tugon ni Tengu kahit na ito ay nakapasok na sa Divine Realm sa tingin daw ba talaga nito kaya nitong talunin ang 4 na Ghost Gods ng sabay. Kung ganun sige subukan daw nito sabay perform ng isang teknik at umatake. Dumugo ang ilong ni ZG sa tindi ng pressure at nagcast lang ng isang teknik si Chen Fan sabay deflect. Nagkasundo ang mga Ghost God na umatake ng sabay gumawa ng isang formation, ngunit nag-slash lang si Chen Fan tumama sa isang Ghost God na hati sa dalawa ganun pa man makikitang dahan-dahan itong nagre-reconstruct. No sambit ng isa ang sword chi daw ng taong ito ay mayroong kakayahang puminsala sa kaluluwa at sinabi naman ng isa pa na umatake sila ng sabay wag nilang hayaang makaalis ng buhay ang taong ito rito. Iyon na nga ang ginawa ng mga ito sabay-sabay na umatake, ngunit kinounter lang ito ni Chen Fan gamit ang isang slash kaya umatake uli ang mga ito, ngunit ganoon lang din ang nangyari. My turn sambit ni Chen Fan sabay perform ng grappling hand inatake si Tengu nagkaroon ng pagsabog, ngunit makikitang walang nangyari kay Tengu sa halip nag-transform pa ito. Hindi naman makapaniwala si ZG na kayang makipagsabayan ni Chen Fan sa 4 na mga Ghost God, at sinabi ni Tengu na since ito ay nang ahas na wasakin ang kanyang katawan, papatayin niya ito at susunugan ang kaluluwa sa impyerno sa loob ng libo-libong taon. Subalit sumagot lang si Chen Fan na ito ay isa lamang langgam sabay summon ng isang magic sword, nag-slash at makikitang nahati sa dalawa si Tengu. Nag-slash uli si Chen Fan patungo sa isa pang Ghost God, isang slash uli sa isa pang Ghost God, at nag-slash ng isa pang beses patungo sa Ghost God ng Pluto Shrine sinubukang mag-counter ngunit wala ring silbi. Hindi makapaniwala si ZG sa kanyang nasaksihan paano raw naging posibleng ganito kalakas si Chen Fan. Nag-reconstruct si Tengu Chen Baeksuan sambit niya wag na raw itong magpantasya pa na matatalo sila nito gamit lang ang ganitong atake, ngunit sumagot lang si Chen Fan na titingnan niya kung kaya nilang mag-resist ng 10 atake pa. Chen Baeksuan sigaw ng isa wag daw itong maging masyadong mayabang, nag-release ng matinding chi at dahan-daang nag-transform. Napasabi ang isa na ito ay hindi isang simpleng move ang yin na nasa katawan nito ngayon ay maaaring sumabog anumang oras, mukhang ito raw ay desperado na, at makikitang nag-transform na rin ang isa pa. Hasambit ni Chen Fan isang aso at isang kahoy tinatawag na gods ang mga sarili nila ito raw ay nakakatawa. Napariyak dito ang dalawa at sumigaw ang 4 kay Chen Fan na dapat maging owner daw ito na nagsama-sama pa silang 4 na mga distinguished gods upang patayin lang ito at ni-reveal pa nila ang kanilang spiritual form. Ngunit kinuha lang ni Chen Fan ang flute hinipan upang isummon si Master Joshu na siyang ikinagulantang ng 4 na mga ghost god. Nagtaka rito ang isang ghost god ang akala niya raw ba pinatay na ito ni Chen Baeksuan bakit nandito ito. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na nirefine niya na ito ngayon ito ay parte na ng kanyang flute at sila na ang susunod. Pinagmumura ng isang ghost god si Chen Fan ngunit sumugod na si Master Joshu at inatake ang isa. Nagkasundo ang 3 na umatake ng sabay, iyon na nga ang ginawa nila gumamit ng binding technique sumugod ang isa upang magbigay ng slash. Ngunit nagcast ng spell si Chen Fan upang bigyan ng buff si Master Joshu kumawala mula sa binding technique gumalaw ng napakabilis upang saluhin ang mga atakeng paparating pinutol ang braso ng isang ghost god sinuntok ang isa, at binigyan ng slash ang isa pa. Nakatayo ng walang ulo ang isa habang nagmakaawa naman ang 3 sinabihan si Chen Fan na mayaman ang kanilang shrine na kahanda silang ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan. Ngunit inactivate lang ni Chen Fan ang flute inihagis sa ere, sabay-sabay na hinigup ang 4 na ghost god. Bumalik ang flute sa kamay ni Chen Fan at makikita ang reaksyon ni ZG at sinabi naman ni Chen Fan sa kanyang isip na ice shrine na lang ang natitira. Habang sa ibaba naman ay nakalabas na mula sa train ang mga tao tuwang-tuwa dahil buhay pa sila, at lumipat ang eksena sa bahay ni Miss Shueidai sa Kyushu.
Dito ay nag-aalala si Miss Shwaiday bakit hindi pa raw bumabalik ang kanyang master, baka kung ano na ang nangyari dito, nang biglang dumating ang dalawa. Hinawakan ni Chen Fan ang ulo ni Miss Shwaiday, nagtanong kung kamusta na ang pag-handle nito sa mga resources, na tapos na raw ba nito, at sumagot naman si Miss Shwaiday na progresibo na ang lahat. Alright, tugon ni Chen Fan sabay lingon kay Zizi, ngayon oras na raw upang i-deal ito. Mamaster, ano ang ibig mong sabihin, patanong na sambit ni Zizi, ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang isang kamay, tinawag na traitor si Zizi, agad itong umatras at mayroong lumabas na ilang mga ninja. Dam, sigaw ni Zizi, paano daw nito nalaman? Zizi, gulat na sambit naman ni Miss Shwaiday, ang mga ito raw ba ay mga Wisteria ninja? At sinabi naman ni Chen Fan kay Zizi na mukhang iniisip pa rin ito na wala siyang alam na mayroon itong koneksyon sa Japanese Association at sa mga ghost gods na nakalaban niya kanina. Right, tugon naman ni Zizi, mukhang na-underestimate niya raw ang wisdom nito. Sinabi ni Miss Shwaiday na ang kanyang master ay ang pinakamalakas ngayon sa buong East Asia. Paanong nangyaring tinridor ito ni Zizi? Ngunit sinabi lang ni Zizi na still ito pa rin ay isa lamang outsider dito sa Japan. Nagbigay ng ilan pang mga rason, wala na raw siyang ibang choice. Zizi, sambit naman ni Chen Fan, bibigyan niya raw ito ng isa pang chance maging slave niya ito. Makikita ang reaksyon ni Zizi, tila nagdadalawang isip, naghagis ng kung anong bagay at nagbigay ng order sa mga ninja na patayin si Chen Fan. Ang inihagis niya pala ay isang smoke bomb. Sumugod ang mga ninja, hasambit naman ni Chen Fan mga langgam sabay release ng chi. Nag-release ng isang teknik na agad na umubos sa mga ninja. Master, sambit naman ni Miss Shwaiday, nakatakas na raw ang traitor. Sumagot si Chen Fan na ayos lang yun, matagal niya na itong nat-animan ng tracker, sa pagkakataong ito wawasakin niya ang buong Wisteria. Sinabihan si Miss Shwaiday na hintayin siya nito rito at umalis na upang sundan si Zizi. Master, sambit ni Miss Shwaiday, hihintayin niya raw ito. Hinding-hindi niya ito tatraidorin kahit na maging kalaban pa nito ang buong mundo. Sa kabilang dako naman ay makikitang nakahabol na si Chen Fan kay Zizi, ngunit hinayaan niya lang ito. Pagkatapos niya rong mawasak ang Wisteria Society, babalik na siya sa China upang magpatuloy sa kanyang cultivation. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Zizi sa Wisteria Ninja Residence, agad na humingi ng tulong. Sumigaw ang isa na bumalik na ang patriarch, lumapit ang matanda, nagtanong kung bakit mag-isa lang itong bumalik, ano ang nangyari. Ngunit sumagot lang si Zizi na gusto niyang i-meet ang master, dalhin siya nito sa kinaroroonan ng master ngayon din. Hasambit ng matanda, natatakot daw siyang mayroong hindi magandang nangyari, at tumungo na sila sa kinaroroonan ng master ng Wisteria. Teacher, bungad ni Zizi, siya raw ay nasa trouble, kailangan niya ang tulong nito. Sumagot ang master na hindi raw, ba't sinabi niya nang huwag siyang guguluhin hanggat hindi nalalagay sa verge of extermination ang Wisteria Society. Sumagot si Zizi na ang Wisteria Society ay nasa malaking trouble, papunta na rito si Chen Baekshun. Hasambit naman ng master, sino ang Chen Baekshun na ito, bakit mukhang Chinese daw ang pangalan na ito, at ikinwento na nga ni Zizi ang detalye. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagsabog, lumabas ang master. Ito pala ay ang dating patriarch ng Wisteria Society. Humakbang siya patungo kay Zizi, nagtanong kung talaga bang ang taong ito ay napakalakas. So ito na ang iyong huling baraha, sabat ng isang boses. Napalingon si Zizi, nakitang ito pala ay si Chen Fan. Sino, katanong naman ng master, ang pangahas naman daw nitong mag-sneak in dito sa kanyang Wisteria Ninja Society. Master, ito ay sinababahalang sambit ni Zizi. Annoying na langgam, saad naman ni Chen Fan sabay release ng isang slash, nagdash at binigyan ng tadyak ang master, agad na bumagsak na wala ng buhay. Naiyak si Zizi, master, sambit niya kay Chen Fan, siya raw ay nagkamali, pakiusap patawarin siya nito, ipinapangako niyang siya ay, ngunit isang slash lang ang isinagot ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang humiwalay ang ulo ni Zizi sa kanyang katawan. Nasaksihan pala ito ng ibang mga members ng Wisteria, nagpakawala ng mga shuriken at kunai. Ngunit ipinirform lang ni Chen Fan ang first form ng Apex Martial Arts upang sanggahin ang mga ito. Nagcast ng isa pang teknik, nagsabing sa araw na ito mabubura na sa mundo ang Wisteria Society at nagpakawala na siyang ikinasawi ng mga nahagip. Hinabol niya ang mga natira isa-isang kinitil, at sinunog ang buong residence ng Wisteria Ninja Society.
Magmula sa araw na ito sambit ni Chen Fan, ang Wisteria Ninja Society ay burado na sa mundong ito at lumipat ang eksena sa isang malaking barko kung saan makikitang kasama niya si Miss Shueidai sa deck.